The Department of Public Works and Highways, or DPWH, held a press conference this morning. And for the details, we have mobile journalist Arles de los Santos. Arles, go ahead. Angela at Diego, naging malaman ang naging press conference ni DPWH Secretary Vince Dizon patungkol sa ilang mga usapin na kinaharap ng ahensya. Kasama na dyan ang pagkumpirma niya na nagkaroon nga sila ng alignment meeting ng bagong ombudsman na si Boyeng Remulla, maging ng ating Solicitor General na si Solicitor General Gerald Darlene Berberabe. Ito daw ay patungkol sa mga kaso na isinampa at maaring isasampa pa sa lahat ng mga opisyal na may kinalaman sa mga katiwalian ng flood control projects, maging ang mga kontraktor. Binigyan din ni Dizon na talagang seryoso sila sa pagkakaroon ng restitution. Ito daw yung pagkuha ng mga o pagbabalik ng pera ng taong bayan sa mga maanumalyang flood control projects, lalo na kapag ang mga ito ay napatunayan. Kaya daw sa mga paparating na araw ay asahan daw ang pagpirma ng Memorandum of Agreement kasama ang AMLAC, ang Insurance Commission, maging ang Philippine Competition Commission para daw mas mapabilis itong proseso ng pag-asilip kung meron nga bang mga bid rigging at maging yung mga bonds ng mga proyekto ng pamahalaan na ipinasok ng mga contractor na ito. Napag-usapan din Angela at Diego ang nag-collapse na Pigayatan Bridge sa Alcala, Cagayan, kung saan sinabi ni Secretary Dizon na ngayon ay may ginagawa na detour. At mas malaki daw ang kakayanan nito kumpara sa nag-collapse na bridge. Ito ay kayang magsampa ng 40 tons kumpara sa 17 tons lamang na buwal na bridge. At ginagawa na daw ito at hopefully in 60 days ay matapos na daw ito at nagkakahalaga ang proyekto ng 17 million pesos. At ngayon daw kasi harvest season, kaya naman daw talagang napakahalaga na maayos at matugunan itong issue na ito, yung pagbigay ng bridge, pag-collapse, dahil yung mga magsasaka daw natin ay kasama sa mga maapektuhan. Binigay din ni Secretary Dizon ng ilan sa mga DPWH reforms, kagaya na lamang ng pagbubukas sa lahat ng mga mamamayan. Ito ang tinatawag na citizen participatory audit para daw makita ng mga civil society kung paano nga ba nangyayari ang mga programa ng pamahalaan, lalo na sa DPWH. Kasunod ito ng pangako na DPWH portal kung saan maaaring silipin yung mga flood control projects na iniimbestigahan at ano na nga ba ang progress ng mga ito. Kasama din dyan yung mas mahigpit daw na pagpaparusa sa mga guidelines sa mga flood control projects at drainage flow protection projects. Meron daw na inilabas na order si dating DPWH Secretary Babe Singson, pero hindi raw sigurado ni Secretary Dizon kung ano nga bang nangyari dito. Kaya daw ang plano niya ay maglabas ng halos kaparehas na department order, pero mas mahigpit ang mga patakaran nito para masiguro nga raw na mayroong transparency at mapaparusahan ang lahat ng lumalabag dito. Panghuli ay ang kanyang pagproklama na magkakaroon din ng department order ang DPWH na kung saan ipatitigil ang lahat ng road reblocking na nangyayari. Ayon nga kay Secretary Dizon, ay mula raw kanyang pagkabata, naririnig niya na at nakikita niya na itong road reblocking at magpasa hanggang ngayon ay nangyayari daw ito. Hindi naman daw ito malaking sikreto sa publiko na minsan yung mga kalsada na ayos naman ay sisirain o wala namang problema pero titibagin ulit. Sa ngayon daw, maging national roads man o secondary highways ay bawal muna ang road reblocking at makikipag-ugnayan siya sa ilan sa mga maaring may kinalaman na ahensya na may mga ginagawang drainage system kagaya na lamang ng Manila Water, Prime Water at iba pang mga ahensya o mga grupo na maaring tamaan nitong pagpapatigil ng road reblocking ng DPWH. All right, thank you for that, mobile journalist Arles de los Santos.